Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat. Ako po ay mag-share na naman sa inyo ng Word of God. Pero kagaya ng ginagawa natin, tayo po muna ay mananalangin. Kaya muli niyo po akong samahan. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Maraming salamat na naman po ngayong umagang ito dahil pinahintulot mo na naman po kami na makapakinig ng iyong mga salita. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan upang Lord God, ang aming pakikinig ay maging maayos. And I pray na yung aming puso at isipan ay nakapokus sa iyong mga salita na aming mapapakinggan ngayong umagang ito upang lubusan namin itong maintindihan. Lord, I pray maisabuhay namin ang iyong mga salita. Magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ma-share din namin ito sa ibang tao. Lalo-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Lord, muli mo po ako samahan, turuan at gabayan para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po dahil naniniwala ako, Lord, na kasama ka namin mag-aaral ng iyong salita. Kaya tagumpay po ang aming gawain ito. Salamat po, salamat. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-share ng Word of God nga, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel. Na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat mga kapatid, salamat. Una, bago ulit ako mag-share ng salita ng ating Diyos, siyempre, batiin ko po muna kayo ng belated Merry Christmas po sa inyo, sa inyong lahat. I pray na talagang naging maayos at talagang masaya ang inyong ang Christmas. At advance Happy New Year po dahil today ay December 31 na po ng umaga. Dami naghahanda na ngayon para mamaya sa pagsalubong sa bagong taon, sa panibagong taon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang 2025. At yun nga, yung ating mga napag-aralan ng buong taon, I pray ito ay mabalik-balikan natin, mabasa natin, mapagbulay-bulayan natin, at maisabuhay natin ang lahat ng ating narinig na salita ng ating Diyos, yung ating mga napag-aralan. Alam ko, mga nagbabasa rin kayo ng Bible, At alam ko rin na nagsishare din kayo ng Word of God. Patuloy po natin itong gawin. Masipagan po natin ngayong 2025 na darating na to, Bukas, mamaya lang alas 12 ng gabi, ay 2025 na po, I pray talagang puspusin kayo, tayo ng pagpapala ng Diyos, At ang aking share ngayon, itong last na aking share dito po sa Revelation chapter 22 po yung aking i-share. Alam naman natin ang Revelation o huling aklat ng Biblia, itong Book of Revelation, ay maraming inireveal kay John na mangyayari sa ating mundo, mangyayari sa mga tao, mangyayari dun sa mga taong sumunod at dun sa mga taong hindi sumunod sa ating Diyos. Alam ko po, nabasa nyo na ito, matagal na, So dito ngayon, ni-reveal ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus kay John yung mga mangyayari. At dito rin sinabi yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, dito, para balikan niya yung mga taong para sa Kanya, yung mga taong totoong sumunod, nagtiis, nagtiyaga para sa Diyos,
sa pag-aantay sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya babalik ang ating Panginoon. Maraming sinabi rito, yung paggawa ng Diyos ng langit at lupa na bago. At sinabi nga dito, nakakalimutan na ang lumang langit at lupa. Bago na, aayusin na ng ating Diyos. At dito makakabahagi yung mga taong naniwala nga tumupad sa mga utos at tuntunin ng ating Diyos, yung mga nagtiyaga, yung mga talagang totoong nagbalik loob sa ating Diyos. Nandito po sinabi yan ng ating Diyos, no? At dito, sabi po dito sa verse chapter 22, verse 7 lang ang yung aking i-share sa inyo. At ito po ang sinabi. At sinabi ni Jesus, parating na ako. Blessed ang mga sumusunod sa mga prophecy sa librong ito. Yung mga sinabi dito sa librong ito, sa Book of Revelation, yung mga sumunod, mga naniwala, nagtiwala sa salitang ito. Blessed, sabi ng ating Panginoon. Blessed kasi sumunod, di ba? Naniwala, tinupad ito. Kaya ito'y pinagpala, pagpapalain ito ng Diyos. Siyempre, yung buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng ating Diyos. Yun ang makakamtam ng mga taong tumupad, hindi sumuko, nagtiyaga, nagtiis, hanggang sa huli, hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Hesus. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa ating mga tao. Ulitin ko lang, at sinabi ni Jesus, parating na ako. Sabi niya, parating na ako. Meron pa dito, may mga sinabi. Sabi pa dito, dun sa 6, tapos sinabi sa akin ng anghel, totoo at maaasahan ang mga salitang to. Ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng kanyang espiritu sa mga prophets, siya ang nagpadala ng anghel niya para ipakita sa mga nagsiserve sa kanya ang mga malapit ng mangyari. Pinakita talaga yung mga nagsiserve ng totoo sa ating Diyos. Pinakita yung mga mangyayari sa nalalapit ng mangyayari, sa nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pinakita ito, itong mga prophecy nito. Kaya mga kapatid, papasok na naman ang 2020, ang bagong taon, ang 2025 nga mga kapatid. So pinaghahanda tayo. Huwag tayong basta magpa-easy-easy lang sa buhay. Hindi ko naman sinasabi nga huwag nang magtrabaho, mag-focus na lang. Pero yun ang sinasabi talaga sa atin ng ating Diyos, na maghanda tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maghanda, ihanda yung ating sarili, ihanda yung ating kaluluwa, at palakasin natin yung espiritu, at pagganahin natin, pakilusin natin, kausapin natin yung banal na espiritu na nasa sa atin, mga kapatid. Kausapin natin siya, humingi tayo ng tulong, humingi tayo ng gabay. Siya yung tutulong sa atin dahil pinadala to ng ating Panginoong Hesus nang siya ay pumanik na doon sa kanya lang kaharian, doon sa kanan ng Ama na nasa langit. Naupo ang ating Panginoong Hesus doon at bumaba ang banal na espiritu para sa mga tao, para yun ang mag-guide, yun ang magpaalala. Di ba sinabi ng ating Panginoong Hesus, para ipaalala ang mga tinuro ko sa inyo, yung mga pag-aaral, para ipaalala sa atin. Kaya meron tayong Holy Spirit na nanggaling sa ating Diyos. Bumaba yun. Kaya siya yung kakausapin natin every time na magkakaroon tayo ng problema, nalulungkot, nangangailangan, financially, lahat. Wala namang imposible sa ating Diyos. Kaya lahat pwede natin hingin, lahat pwede natin sabihin, lahat pwede natin itulog sa Kanya. Kasi siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang nagbigay buhay sa lahat ng may buhay dito sa lupa. Siya ang nagbigay buhay sa atin. At kaya tayo buhay dahil sa Diyos. Kaya tayo may pag-asa sa buhay dahil sa Diyos. Kaya tayo may pagpapala dahil sa Diyos.
Lahat yan ay galing sa Diyos. Dahil mahal tayo ng ating Diyos. Kaya itong pagtatapos, paghihiwalay ng 2024, pagpasok ng 2025, mga kapatid, pinaghahanda po tayo. At sinasabi nga ng Panginoong Hesus, ulitin ko lang ulit mga kapatid, parating na ako, sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya ihanda natin ang ating sarili, puso't isipan, buong pagkatao. Ihanda rin natin ang ating pamilya. Kung mahal din natin ang ating kapwa, i-ready rin natin sila sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maghanda sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay, mabuting pamumuhay, tamang pamumuhay para sa Diyos, yung may pagsunod sa Diyos. I pray lahat ng tao ay magbalik loob na sa ating Diyos para maging handa rin sila. At bless nga ang mga taong sumusunod nito. Dahil pagbalik ng Panginoong Hesus, kukunin niya na yung mga taong naghanda, nag-ready para siya ay salubungin para sa pagpunta sa kanilang kaharian. Yan ang dapat gawin ng lahat ng tao. Yan ang dapat gawin ng ating pamilya. Sabi ko nga ng lahat ng tao, ang maging handa, ang mag-focus, ang magtiis, ang magtiyaga. Hindi madaling magbalik loob sa ating Diyos. Marami tayong dapat baguhin sa ating sarili, sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating pag-iisip. Dahan-dahan yan. Pero alam mo mga kapatid, alam niyo po, kaya natin yan kung hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Kung magtitiwala tayo sa ating Diyos. Kaya natin magbago. Kaya natin magbalik loob sa Diyos. Kaya natin. Kaya rin natin mag-share ng salita ng ating Diyos. Kausapin natin ang banal na Espiritu. Siya ang tutulong sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang tinuturo at sinasabi ng ating Diyos ngayon. Kaya I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagpasok ng year 2024, magpapatuloy na tayong magbasa, mag-aral, isabuhay ang salita ng ating Diyos at mag-share na rin tayo, maghahayag na rin tayo ng salita ng ating Diyos sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Dahil yan ang ating kaisa-isang purpose dito sa mundo. Dahil tayo nga ay dumadaan lang sa mundong ito. Aalis din tayo dito. Pupunta tayo sa ating Ama. Pero kung hindi tayo naka-ready, hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, hindi tayo sumunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos, hindi tayo makakarating sa langit. Siyempre lahat tayo gusto natin yan. So gawin natin ang pinagagawa ng ating Diyos. Magtiyaga, magtiis tayo. At alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtatagumpay po tayo lahat. At yan po ang sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. I pray maisabuhay po natin ito. Balik-balikan natin itong pag-aaral na ito. I pray magkaisa tayo, magtulungan tayo para lahat ng tao sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, lahat tayo ay kanyang makasama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Manalangin din kayo. Manalangin tayo dahil alam kong naririnig tayo ng Diyos ngayon. Naririnig niya tayo. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Aming Ama na nasa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil pinagsama-sama mo po kami na makinig ng message mo, ng iyong salita, O God. Salamat, Lord, dahil itong umagang ito pinapaalala mo po sa amin at sinasabi na babalik na ang Panginoong Hesus para kunin ang mga taong nagtiis at nagtiyaga, naghintay sa Kanya ng buong puso't kaluluwa. Lord, I pray na lahat ng tao ay huwag mo pong pabayaan na hindi magbalik loob sa iyo. I pray lahat ng tao sumunod sa iyong mga utos at tuntunin, O God. I pray lahat ng tao, Lord,
makinig at tumupad ng iyong salita. I pray lahat ng tao magtiis at magtiyaga at magantay. I pray, Lord, na lahat ng nanalangin ngayong umagang ito ay iyong tinugon na. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat dahil ang pagpasok ng year 2025 ay mas pinagpalang buhay ang ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po dahil naniniwala po ako na mahal mo po kami lahat. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat dahil year 2025, mas magiging masipag ako mag-share ng iyong salita. Dahil sasamahan mo po ako, tuturuan mo po ako, at gagabayan mo po ako. Kiniklaim ko po yan, Lord God. Salamat po muli, Lord. Year 2025, mas maayos, mas masaya, mas pinagpalang buhay ang ipagkakaloob mo po sa mga taong sumusunod sa iyo, nagtiwala sa iyo, Lord. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord. Salamat po, salamat po. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa aming lahat. Lord, salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Amen. Narinig ni Lord ang panalangin niyo. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya muli, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo pagpasok ng year 2025. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.